Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin yung May 11 to 17, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabahan ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details, anak, para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading, kaya kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi to basta-basta mag-resonate sa inyo. Gawin nyo lang itong guidance, ha? Dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Cancer, Leo, Sagittarius, Scorpio. Meron tayo. Maring wag agad magtitiwala, ha? As in, wag kang magtitiwala agad. Kasi someone is wearing a mask. May hindi pwedeng tao. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao namang nangliling lang o manliling lang. Someone sneaky. May taong sakim, makasarili. May mga kamalian ako na nakikita na pwedeng maganap sa'yo this week. Sana nakaraan na sa iba. Maaring may mga action o paninindigan mo, ganyan. Sa iba sa inyo. Diba? Kung ano man, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Maaring iba sa inyo is may mga alaga kayong hayop, aso, pusa, or any animals. Maaring ibon, meron din. Ahas. Sabay ganun. O, pwede rin, no? Kasi may mga ahas. Iba sa inyo may alagang ahas. Maaring iba sa inyo is may cheating no? May cheating. Iba-iba klase yung cheating. Hindi lang dahil sa love yan, Maaring cheating when it comes to a friend. Maaring yung tao na yun is loyal ka, pero niloloko ka lang niya. Ibang-iba't din ang klase ng pag-cheat. Maaring niloloko ka niya sa pera, dinadaya ka niya at nilalamangan ka niya. O maaring in the relationship, may third party, mga ganun. Basta there's a cheating. Ako nakita sa iyo. May mga umpisahan ka ata. Diba sa inyo? Parang may mga transformation o may mga ita-transform ka this week. There's a transformation happen sa buhay. Siguro may umpisahan ka at doon ka mag-focus. Kumbaga, handin yung confident mo para simulan yon. O handin yung situation na may sinisimulan ka na maaari na handin yung confident mo. Ganyan. Maaring nakakatanggap ka ng saya doon sa bagay na yon na gagawin mo, inuumpisahan mo. No? Merong success, may victory and success. Ako nakikita dito, kumbaga, may nag-open na opportunity sa'yo, no? Sabi sa inyo, makakaramdam ka ng happiness, lalo na sa mga tao na mararamdaman mo yung support and love nila sa'yo. May mga allies, tao. May mga hindi dapat pagkatiwalaan. May mga tao naman na pwede mo pagkatiwalaan. Sa nakita ko dito. Yun. And also, merong bagong simula or enlightenment sa ibang aspeto ng buhay mo. Kumbaga makakaramdam ka ng pagmamahal sa kanila o suporta sa mga tao na ito. Sa nakita ko dito. Kumbaga nahandin din yung sitwasyon mo sa sarili mo na unti-unting magbabalik yung iyong sigla, ganyan, yung iyong ego, or handin ka na sa sitwasyon mo na umpisa mo na yung mga situation na may purpose sa'yo. Na nagkakaroon ng purpose sa'yo. Purpose, nakakapagbigay sa'yo ng kasiyahan. Nakakapagbigay sa'yo ng achievement. Ganyan. O kaya, doon ka hindi yung main concern mo dun sa bagay. Maaring sa love. Maaring any situation. Ano yung iPad natin? May paglipat Hindi ko alam kung ano yung paglipat. Maaring kung pang umaga ka, pang gabi ka. O kaya lilipat ka ng lugar, ng place.
Ano ba yan? Bahay, may paglipat or paglipat ng any situation. Paglipat ng papeles, ganyan. Paglipat ng ganito, ganyan. May paglipat ako nakita sa'yo. Kumaga may movement. New beginning. Energy mo. Ayaw lumakpak. Energy ni Libra. Anak, huwag ka dyan sa ulo ni Mami. Dito, baba. Baka bigyan ako ng blessing sa ulo. Mahirap na. Universe tapos na to. Okay, energy mo. Parang hirap ka ata sa pera. Parang medyo yung iba sa inyo, hindi naman siguro kayo lahat, pero siguro may financial problem sa iba or there's a hardship situation. Ako na nakikita sa'yo. And nandito rin yung sitwasyon na naaaring nagkakaroon ng mga, I hope this is the past. No, pero ibig sabihin nyo hindi pa nakakaraos dito. Kasi it's up to you to make it happen para magkaroon yung positive motion or positive outcome nitong sitwasyon. Kailangan mo mag-action sa iba dito. Kumbaga may mga sitwasyon na you need to end. Kasi you have a knowledge na dito no? Yung mga tensyon na maaaring hindi pa tapos. Also, ang energy mo sa nakita ko sa'yo, sadness, hardship. Yung mga sitwasyon na hindi mo kaya accept. Siguro also moody type, or this week siguro may mga pagtatampo o may magtatampo. May mga sitwasyon na maaring may tao or ikaw is magiging masyado siyang exaggerated. Ganun sa nakita ko. May tao na maaring, tulad ko sa'yo, nandito kasi sa As, kasi Fox, di ba? Maaring may tao na nagpapanggap o magpangliling lang ito, no? O hindi siya makatotohanan. Sa lahat ng kanyang mga action na decision, ganyan. O mga ginagawa. Yun na nakikita ko dito. Siguro may mga time na you feeling alone, you feeling nag-iisa ka, you feeling rejected, you feeling, may mga on and off action ako na nakita sa'yo. This week, gagawin ko ba o hindi? Ilalat ko ba o hindi? Didesisyonan ko ba o hindi? Kuhanin mo lang yung sa'yo doon na. May mga ganun ako sitwasyon. Also, iba dito pagsiselos. Baka ikaw magselos ka. Sa kaibigan mo, sa karelasyon mo, sa kapatid mo, kung sino man yan. May pagsiselos. Also, sa iba sa inyo, siguro may mga i-imaginein kayo this week. Also, sana hindi ka ma-feeling stuck or dissatisfaction. Iba dito siguro maraming tatakbo na questioning sa sarili mo, sa isipan mo. Ano parating kay Libra? Parating sa'yo, sa nakita ko sa'yo dito. Okay. Ay, 3 of Swords. Wala ka na. Iba dito siguro separation. O kaya, maaring mayroon ditong tao na wala siyang pakialam kahit masaktan ka. Ganyan. May mga tao na, or may situation na hindi mag-fit sa'yo. Yun na nakikita ko. May mga sitwasyon na hindi mag-fit sa'yo. Or may mga sitwasyon, ako nakita na magkakaroon ng cancellation. May mga sitwasyon na hindi siya stable o may mga pagpapabaya. There's a lack of support, lack of success, lack of teamwork, or lack of achievement situation sa'yo. Maring sa mga kahilingan mo sa buhay mo, maring sa karelasyon mo, sa family mo, sa bahay mo, o sa tao na nakakonect sa'yo. Or maari din naman, a part of the family, karelasyon, or is may tao na
Maaaring may sakit o there's a weak person, ano? Ako nakikita dito. Umaga may nararamdaman siya. May niraramdam siya sa nakikita ko dito. May tao na kailangan. Maaaring may tao rin na magiging very cold sa'yo. Maaaring kung sa sakit, titingnan ko to. Kung sa sakit, ang nakikita ko sa kanya, maaaring itong tao na to, kasi if weak siya, siguro andito yung sitwasyon na maaaring hindi niya sinasabi sa'yo or maaaring alam mo rin na unexpected, maaaring malaman mo na may niraramdam pala siya na sakit sa bandang tiyan, dibdib, puso, parang ganun. Yun ang nakita ko. Or maaaring dugo din. Ganyan. Sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na na magkakaroon ng kanya-kanya or a division. Ganyan. May mga sitwasyon na hindi ka welcome. Mapifeel mo na hindi ka welcome doon. Maaaring sa trabaho mo or maaaring sa karelasyon mo. May mga mararamdaman kang ano. Paano mo lang sa'yo dun, ha? Binibigay ko na yung mga ano. Kasi iba-iba kayo na pwedeng nyo maranasan. Kasi general tayo. Ay! Nakita akong blessing. Dito. Anak, buti na lang, diyan ka nag-ano. Yun ang nakikita ko sa iyo. Medyo sad, pero so nga na yun. Siguro may mga meron din ako nakikita na na maaring may mga situation na naulit muli, naulit na noon na mauulit muli, mga ganyan. O kaya a decision making, sa iba, na hindi ka, may unhappy family, unhappy relationship, ganyan. Maaring sa trabaho, hindi ka na masaya, o kaya sa relasyon, hindi ka na masaya. Diba? May mga ganun. Hindi naman kayo lahat dito. O kaya may mga pinapangarap ko sa buhay mo na hindi mo nakamit. May mga pagpapasya na hindi mo kayang pagpasyahan. Mga ganun. Ano po yung dapat iwasan? Ni Libra. Medyo hindi maganda yung card mo, ah. Sana hindi kayo lahat to. Ang dapat mo daw iwasan, yung isang situation na panghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung isang sitwasyon na magtiis sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo. Ganyan. Iwasan mo din yung mga bagay o sitwasyon na ma-over responsibility ka. No? Kumbaga, hindi ka naman si Superman, hindi ka naman si Spider-Man, at hindi ka naman si Wonder Woman o si Darna na kaya mo saluhin at kaya mo i-take responsible yung mga bagay o sitwasyon na lahat. Hindi ka ganun, no? Iwasan mo yun. Kasi syempre, may kahinaan ka rin, no? Iwasan mo din yung lack of confidence o pagdudahan yung kakayahan mo o yung pakiramdam mo na hindi pa sapat or yung sabihin sa'yo na o maramdaman mo na parang may kakulangan ka, iwasan mo rin yun. No? O yung magkaroon ka na insecurity. Yan, umiwas ka doon. O umiwas ka sa mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, hindi maasahan, or yung situation na magkaroon ng pagpapaliban to focusing sa mga bagay o sitwasyon mo this time, umiwas ka doon. Yan, you need to focus. Kailangan sa'yo is lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, katatagan. Kailangan mo rin na kontrolin yung sarili mo, no? In a good way. Hindi ko sinasabi na pagtiisan mo na, kumbaga naabuso ka na, pagtitiisan mo pa rin. Pero it's up to you. Diba? O iwasan mo rin yung mga sitwasyon na nangyari na o nag-fail o pagsisihin pa yung mga bagay o panghinangayangan yung mga bagay o sitwasyon na pwedeng mawala o pwede mong alisin o pwede mong baguhin into your life. Ganyan. Kasi may mga bagay o sitwasyon na dapat talaga maganap. Tingnan natin when it comes to love. Focus to yourself. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili,
kaibigan, kasama sa trabaho. Kumusta ang love ni Libra? When it comes to a love, siguro may tao na bumabalik o babalik and starting a new beginning to your life. Maaring itong taon to, meron siyang itinago sa'yo na lihim na maaring hindi mo alam. Ganyan. Siguro sa iba sa inyo, kung hindi man siya nagkaroon ng connection pa uli-muli sa inyo, is maaring kumunik ito, no? Maaring naaalala ka rin itong tao na to. Yun na nakikita ko, or maaring makareceive ka sa kanya ng communication or text message, or ikaw makipag-communicate. Nagkaroon talaga ng hiwalayan, or maaring naiwan ka sa ere, o may nangyaring pag-alis, no? Na maari din na kung hindi man talaga kayo totally nagkahiwalay, maaaring may mga inasikaso siya, and then bumalik siya. Ganyan. Pero kung kayo nagkahiwalay, maaaring itong taon na ito is muling bumalik sa'yo. Sana maging totoo na siya sa'yo. Sana. Yun. Sa iba sa inyo is ikaw or someone, if you're in a relationship, ang nakikita ko dito, siguro may mga sitwasyon na nagiging hard para sa iyo in this relationship. Kumbaga, nahando yung isa sa inyo is may pagka-immature or maaring pasaway or maaring din pabaya in this relationship, or may mga sitwasyon na maaring nagdududa ka sa kanya, ganyan, or nagdududa siya sa iyo. I-vice versa natin. May mga sitwasyon na maaring if you're in a relationship, parang hindi mo kayang i-accept yung mga bagay o sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon na maaaring nag-aalangan ka sa kanya, ganyan. Siguro kung sa pag-uugali, ganyan. Maaaring ganun. Kasi parang may paglilihim ako na nakikita. Pero mag-trust ka sa intuition. Pero nakikita ko kasi when it comes to Allah, ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Kamusta ang money ni Libra this week, universe? Oy. Expect the unexpected. Okay, when it comes to your money, may papasok naman sa nakikita ko dito, pero may palabas din. Kumbaga, mas maraming lalabas. Also, losing something valuable sa buhay mo, siguro in the past, ganyan, sa nakita ko dito, there's a burden situation kasi nagkakaroon ka ng emotions. May nakita na ako na malalaglagan ka ng mga mahalagang bagay o may pagnanakaw sa iba. O kaya may tutulungan ka o may hingi ng tulong sa'yo. Yan nakikita ko sa'yo. May mga situation na when it comes to your money, hindi stable actually. Hindi siya stable eh. Siguro this is the time to start a new beginning into your life. So nakita ko dito, mas mag-keep ka pa ng money than sa lumalabas sa'yo. No? Kumbaga, mas i-fulfill mo yung cups mo. Kasi siguro mas marami ang nailalabas mo o kaya maaaring kung tumutulong ka, ganun, diba? Mas marami ang mas more mo dagdagan pa ang focusing na mag-ipon. Kailangan mo ulit magsimula. Opportunity. Okay, andito na yung pagtatapos. Pagtatapos ng mga tension o pagtatapos ng mga bagay-bagay o sitwasyon na frustration in the past. Kumbaga may mga tension na hindi natapos, maaaring magkakaroon muli ng pagsisimula
or a beginning. Kumbaga, makakaramdam ka ng freedom or magkakaroon ka na ng mental strength o kaya a clear mind situation. Kumbaga, may magtatapos sa buhay mo. Kung nagkakaroon ka in the past ng frustration or you're feeling trapped, you're feeling stuck, o nagkaroon ka ng self-imprisonment or nagkaroon ng mga negativity happen in the past, is this time is a new beginning situation happen sa buhay mo. So, nakikita ko sa'yo dito. Also, maaari may makikipag-communicate sa'yo to recover or gusto niya ng new beginning sa'yo dito. May pagsisimulang muli. Maaari itong taon na to is nakaraan na to, no? Maaaring ko-connect siya sa'yo or there's a connection situation. Ako na nakikita sa taong nakaraan. Kasi dito rin si Pool. Maaaring anak mo, karelasyon mo dati, yan nakita ko dito. Hindi ko lang maintindihan bakit there's a struggle situation. Nag-struggle ka sa pera, trabaho, or itong taon na to is meron siyang inililihim sa'yo. Or nagkakaroon siya ng struggle anyway. Advice. Sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito, ibig sabihin kasi is pagtatapos ng isang bagay o sitwasyon sa buhay mo. Yun. So nakita ko, may mga bagay o sitwasyon na gagawin mo yung lahat to achieve something into your life. This week. Also manifestation, sa iba. Pero mag-take it action ka kasi hindi yung darating pag wala kang ginawa action. Advice. Okay, ang advice sa'yo is kailangan mo na daw na mag-action, no? You need to take it action kung ano talaga yung path na gusto mong tahakin o ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. And sinasabi rin dito na wag mong sayangin yung sarili mo o yung panahon mo sa mga bagay o sitwasyon na hindi naman sa'yo nakapagbibigay ng happy, joy, and fulfillment. Ganyan. And then, sinabi rin dito na taking to the higher path. And syempre, andun ka naman sa nare-release mo naman yung sarili mo sa mga bagay o sitwasyon this time na nahihirapan ka. Pero, may mga point pa rin ng buhay mo na maaring nagre-reflect sa'yo. Siguro, iwasan mo na lang yan, no? And syempre, is release your fear, mga ganyan. Sa nakita ko dito, kung kulang ka sa tulog, magbawi ka. May mga sitwasyon na kailangan mong magkaroon ng clarity or to take it action. Yung mga maling nagawa o mga maling gawain is itama mo na. Umiwas ka sa mga tao na may mga sikreto or nagsisinungaling sa'yo. Umiwas ka na lang doon. I-force mo daw yung mga idea mo this time. May celebration. May getting together, Dito sa communication, may celebration, siguro may mga lakad, o kaya may mga fun, happiness and joy, o kaya is getting together ng mga kaibigan, close relationship, family, unity, o may mga pupuntahan ka. Yan, na mga surprise parties event, ganyan. Or pagkikita-kita. Iba dito, maaaring may pupuntahan kayo na wedding, ganyan. Iba is a community or a teamwork. May coming home nga ako nakikita No? Maaaring may pabalik, galing ibang bansa, galing ibang lugar, o kaya ikaw suuwi ng Pilipinas. Yun. May nakita kong gano'n. Arigatou naman sa God bless.